So ayan mga kabukid, nandito po tayo sa palayan. Habang nag-iikot-ikot po ako dito sa palayan, meron po akong mga naamoy na mabaho dahil po sa nakaraang araw ay naglagay po tayo ng lason po sa mga daga. Effective po ng ating ginawa na po meron na po ako nakita na mga patay po na daga. Ayan, dahil po naglagay po tayo ng lason. Yung talagang effective na paraan, habang hindi pa nagbubunga ang palay ay maglagay na po tayo ng lason po sa daga para hindi po sila makakain. Pagdating po ng pagbunga ng palay ay konti na lang po ang mga daga. So yun po ang ginagawa ko. Kasi pag bunga na po tayo maglagay ay hindi na po sila kumakain ng ating pain kasi doon na po sila sa palay. So ayan, hanapin natin. Mga kabukid, ito na po ang ating palay. Ayan, sumainit po ang araw. Ayan. So ito po ang ating palay. At malapit na po siya magbunga. Yan, tingnan natin kung mayroon na po siya kung magbubunga na ba ang ating palay. Yan, kung mga buntis ng ating palay. Tingnan natin ang mga puno. So ayan. So ayan mga kabukid, sinyalis po na malapit na magbunga. Dahil po ganyan, ganito na po. Ayan. Ayan, ganito na po ang ating palay. Ayan. So malapit na po siya magbunga. Ayan, so ito mga kabukid. Ayan, so ayan, meron na nga laman ang ating palay. Buntis na po ang ating palay. Ayan. So hindi po nagkasabay kasi meron po mga part na may mga ganito ng iba hindi pa. Kasi ganito kasi yan, pag ang lupa ay banhit o hindi masyado nababad sa tubig ay madali po siya bumunga. Pero pag laging meron tubig, yung matagal matuyuan, yun po ang mabagal po ang kanyang pagbunga. So ang ating palay mga kabukid ay inbred lang po ang ating palay. Ayan. So inbred lang po ito. Ang tawag po sa lugar namin ay blonde red. Ito po ang pula po ang kulay ng bigas. So yan pa ang tawag dito ay blonde red. So ayan, dito mayroon pa akong amoy na baho. So ayan, hanapin natin. Ayan, so kuha tayo ng kahoy. Ayan, kuha tayo ng pang sukwat. Ayan, so ito mga kabukid. So ayan. So ayan. So ito po ang daga. Ayan.